Hi guys! So, schedule natin for check-up today. Kaya nakaayos na ako. And then si Daddy nagpe-prepare na din. Today is our baby's 26 weeks and 5th day. Almost 27 weeks. And then, ang plano today is follow-up ultrasound para dun sa heart niya. Kasi on my previous vlog, hindi nakita yung heart niya dahil nako-cover siya ng spine. So, kailangan namin makita yung heart niya if it's okay. And then, other than that, malalaman natin if mapapa 4D or 3D ultrasound natin yung face niya at makita natin kung sino kamukha ni baby. Kaya medyo excited ako na hindi. Hindi ako excited kasi yung previous checks ko ng aking glucose ay mataas. I think umabot pa ako ng 180 something, the highest dun sa past 2 weeks na check ko ng aking glucose. Main culprit is yung noodles. Kasi may mga days na nag-crave ako sa noodles. Tapos samahan mo pa ng pandesal sa umaga. So, ayun, boom. ang taas ng sugar ko. And doon ako medyo kinakabahan kasi feeling ko ma-okray tayo ni doktora mamaya. Pero anyway, ayun, overall, excited ako kasi makikita na naman natin yung progress ni baby. And for what I've noticed from the previous vlog, sobrang mas lumaki yung tiyan ko ngayon. And medyo nagkakaroon na ako ng hirap sa pagbangon sa bed. Mabilis na rin ako mapagod pag naglalakad-lakad kami ni Daddy. Which is why wala kami masyadong lakad the past few weeks. I was mostly in bed. Nagsistretching naman ako everyday. Pero no more walks yet. Kasi parang napansin ko din, which is i-raise ko din to kay doktora later, is kapag tumatayo ako for a minute or, kahit yung sobrang ikling panahon lang, naninigas yung tiyan ko. So, medyo kinakabahan ako dun sa part na yun, kaya nag-bed rest ako the past few weeks. Kahit hindi mo sinasabi ng doktora ko, nag-bed rest lang muna ako kasi mas mabuti ng maingat kaysa, diba? Mas naging gutumin din ako. So, the past few days, ang bilis talaga. Alam niyo yung feeling na pag kumain ka na, alam mo talaga yung pagkain mo natunaw. Yung ramdam mong natutunaw yung kinakain mo. Kasi from busog, nararamdaman mo siya unti-unti nagsusubside. Tapos gutom ka na naman ulit. Ganun yung nararamdaman ko, guys, these past few days. Samahan mo pa ng antok. So, doon ingit na ingit si Daddy sa akin kasi ako pagka nahiga ako, tulog ako agad. Siya naman yung hirap na hirap matulog. Hindi ko alam kung bakit, pero hirap na hirap siya matulog. Ayun. So, yun yung mga changes natin the past few weeks. Alam ko hindi ako nakapag-vlog and sobrang na-busy kami. Especially after the wedding, ang daming mga ganap, ang daming nangyari. Pero, ayun, naging busy lang naman ako mostly sa pag-asikaso kay baby, of course, with my own health. And then also sa school ni Andy. Since nag-exam din siya last week. And then, meron siyang upcoming na United Nations Day. So, siguro i-vlog ko din para makita niyo yung, yung costume niya. And kung saan namin nabili, share ko na lang din sa inyo kasi sobrang mura lang din ng costume niya. Pero ang ganda. Oo nga pala, mag-aano nga pala kami. Mamimili nga rin pala kami ng mga gamit para pinturahan yung kwarto namin. Update ko na lang kayo ulit mamaya at mamadaliin ko na to si Daddy para para makaalis na. Lakas na ulan. Buti wala masyadong traffic. So far, wala pa. Walang pasok. Oo, wala pala pasok. Hala, walang pasok? Hindi ko nasabi kay Andre na may pasok. Tayo na walang pasok today. Akala ko kahapon lang. Wala pa. Dito na kami. Tatlo lang yata kami nakaschedule ngayon, yung isa for media. Pero wala pa yata si doktora. So, hintayin muna namin.
SM Fairview. Sa gitna. Ay, ito close. Ayan. Ito. Mga bags. Ay, gusto niya Andy to. Ay, cinnamon. Adik ko naman din yun sa cinnamon roll. Subaru yung ako. Nandito si Andrea. yung ngiti, yung tingin niya, ano lang. Pangsugal. Pangsugal. Ayan, so nandito na kami sa SM Fairview. Tapos na kami sa doctor. Good news na medyo may bad news. Konti lang. Pero overall, okay naman. Mamaya ko na lang i-chika pag uwi namin sa bahay. So ngayon, walking dahil sabi nito kailangan daw maglakad. And maglakad. Dahil manas na ako all over. Talagang pinindot-pindot ni doktora yung katawan ko, guys. Manas daw talaga. Okay, hanap-hanap muna kami ng food. May masyadong tao dito sa SM Fairview ngayon. Sobrang clear. May bagyo. Tapos may pasok pati. Oo. Pero yung mga estudyante wala, so... Wala pasok dyan. Tsaka maraming government na officers hindi rin pumasok. Oo. I agree. Fantastic baka. Kasi sabi ni Doktora. Si Doktora is an easy. Kasi sabi ni Doktora, kailangan ko daw ng lettuce. So, dito tayo sa Fantastic Baka. Ito yung menu nila, guys. Not available. Yung... okay lang. Puro beef naman kami. Ito yung menu nila. Setapan niyo lang, sir, yung table ko. Sige, thank you. All beef lang po. All beef lang. Ano lang? Sobrang bait ng staff nila dito, guys. Tsaka ilang beses na kami nakakain dito. Ayan, pasok na tayo. Ka daw videohan before eh. Ilang beses mo ito parang dito mo. Oo. Kaya lagi nakaupo sa dulo. Ay, ang sarap nitong kimchi nila, I swear. Ang sarap yung kimchi nila. And so habang waiting tayo, bigyan ko muna kayo na update about kay baby. So, number 1, ayun na nga, yung sinasabi ko kanina, masyadong mataas yung glucose ko, yung blood sugar ko. So, ni-refer na ako ni doktora sa IMMI? Internal medicine. Ayan. So, sila yung magsasabi ngayon kung kailangan ko mag-insulin or what. Ang fear kasi ni doktora, since mag-third trimester na ako, most likely, mas lalo tataas yung blood sugar ko and pwede rin ako magkaroon ng high blood pressure. So, yun yung kailangan i-maintain. So, break din muna ako sa sa pag-check ulit ng glucose for the next few weeks. Every 2 weeks na yung check-up ko since mag-third trimester na nga. Tapos kanina nag 3D 4D ultrasound kami. Kasi si baby tinakpan niya yung mukha niya. Bad trip. Yun lang naman. Kakain muna kami and then mamaya bababa kami dun sa Ace Hardware para mag-check ng mga pintura para sa bahay. And then, recommended din ni doktora na bumili ako ng support para sa tummy ko. So, hahanap din kami nun mamaya sa department store. Hopefully, meron.
pickled radish yata to. Tapos yung potato. Tapos meron din sila nung japchae, pero binili ko yung japchae kasi pork yun eh. Hindi kami kumakain ng pork. Then meron din eggs, bulgogi. Anong klaseng beef sila? Chicken beef. May tempura, merong calamari. Basta yan. Yan lang so far yung aming in-order usually dito. Kasi yan lang yung mga pwede sa amin. Tapos na kami kumain. Ayan. Maya bababa na kami. Pahinga lang. Sobrang busog. Naubos namin yung... Nakailang bulgogi tayo. Ilang set? 3, 4 na set ng bulgogi. Pero si daddy yung majority doon. Siguro doon sa 4 na set, mga kalahati ng isang set lang ako. Sa kanya, 3.5. Pero ang sarap. Winner talaga. Saka mababait yung mga staff dito. Sobrang accommodating nila. Lalo kapag nakita nila na may kulang na doon sa desk nyo na side dish or something, automatic sila nagre-refill. Hindi nyo na sila minsan kailangan tawagin. Tsaka pati pagka nakita nila na na burn na yung griller. Parang ganyan. Pagka ganyan, pag burn na, sila na mismo mag-offer na palitan. Kain kayo dito. Sobrang mura lang. Sobrang sarap na. Very worth it. I swear! Oh my gosh. I'm so busog-lusog. Busog-lusog. Si ate mo. Grabe, tingnan mo yung tiyan ko. Busog na busog. Sabi na isang manang sa akin na kanina umaga. Sabi niya, ilang buwan ka na? Sabi ko, 7 months po. Sabi niya, ha? Parang twins. Kambal ba yan? Parang kabuanan na. Parang kabuanan. Kala niya kabuanan ko na daw. Pakita mo naman yung get up ko today. Ito pala aking OOTD today. May dyan daddy nung nakaraan. May program. Kasi ang daming tao dito. Yan pala yun. Ayan. Pumipili kami ni daddy ng ngayon. Ng pintura for the room. Ito yung napili namin color. Ito. Medyo lighter na tas matte. Ayan. Ganda ng color niya. Sabi sa living room, ito naman yung pinili namin. Si coconut. Ito sana yung gusto namin si sugar cane. Kaya wala silang stock. Ganda sana nung pagka-beige niya. Pero ito na lang, si coconut. Yan si daddy, magpapa-mix. Kailangan daw kasi i-mix yung yung color. Wala sila ready na. Except dun sa coconut. Yun, coconut ready-made na siya. Ilalapat na lang. Si Dessert Mirage. Dessert Mirage pala yung name ng itong color na to. Dessert Mirage. 919 pesos yung pamix ata. I don't know kung kasama niya yung pamix dun. Pero yun. Hanapin natin sa dati. Kasi pumili yata siya ng ayun. May siya mga pang-brush. Walang lagayan pang ganito? Paksalset mo. Oh. Gano'n ko sana ganito or kung may... Wala ba yung mahaba? Meron naman. Kasi wala yung katulad na nakita natin doon. Mahaba. Meron Puro sa naman. 7 lahat ng Kasya naman sir. Kasya. Medyo masikip. Sikip. Safe siya. Siksip ka na. Kasi kumataman na yung bata. Or pwede ka naman siguro mag-improvise kung gusto mo. Kasi daddy, forever mo naman magagamit yun eh. Every time na may problema tayo sa bahay. So worth it naman siyang bilhin. Lalo't magagamit naman natin yun every time. Yung bata, tuwan-tuwa.
Ito talaga yung trip niyang ano eh, aisle eh, yung mga pangkalikot. Mahilig kong kalikot. Ako ito? Ay, hindi. Fiberglass. Parang PE, no? Ang kabit Which nito, made me think, dapat siguro bumili na rin kami ng ano, flashlight. Kasi alam niyo, wala kaming flashlight sa bahay. Pero may kandila kami. Dito yung sinasabi ko, oh. Yung pang kaya, no? Tashenshi, no? Mahal mo dito. Extends up to 5 meters, so? Tsaka yung pang ganun, alam mo yung patungan ng ano natin, ng cortina? Yung parang stick. Patungan ng stick. Diba yung nakaganon na. So, palitan mo na din yun. Hindi yun, madali lang yun. Hindi kailangan yun. Hindi kailangan palitan yun? Ang kailangan Kahit paputol na yun? tok. Kahit paputol na yun, Dad? Hindi pa paputol yun. Tignan natin mamaya. Ha? Ay, no, ganyan yun eh. Ganyan yun. Nabili naman kami ng trash can at yung trash can namin ilang dekada na yun. Ilang dekada talaga. Ito dito, Dado. Ayan, 34. Ito, 34. 34 liters lang. Ayan. Pero mas malaki ito kaysa dun sa bahay, diba? Bakit po nito? Nasaan yung cover niya? Sa loob po. Ayun. Ay, ito pa naman. Meron isa nakalabas na. Check ko lang po doon sa ano. Nasa loob po si mga takip ko. Kasi ba? Isa lang po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yung dapat pintura lang bibilin. Ang daming nabili. Puro necessities na. Pero lahat naman importante. Kailangan talaga namin sa bahay. So, pauwi na kami. Hanap na lang namin yung daan palabas ng department store. Paras kami pagod na. Ayan. Tapos na kami ni Daddy mamili. So, wait na lang kami ng Grab. Hinintay ko sa Daddy ngayon. Kinuha niya yung mga pinamili namin sa baggage counter. Hindi ko na kayang hindi ko na talaga kayang maglakad. So, naupo na lang muna ako dito. So, hintayin na lang natin siya. Saglit na lang naman. Anyway, ayun. I'm so happy kasi nakapaglakad-lakad din ako. Kaya sabi kasi ni Doktora, kailangan ko talaga maglakad. Although, feeling ko na over ako ng lakad ngayon. Silang oras na kami naglalakad. Anyway, update ko kayo mamaya pag uwi ko. And para mapakita ko rin kung ano yung mga pinamili namin sa Ace Hardware and kung saan. Yun lang. See you guys! So, ayun na nga. Nakauwi na kami. And then, nakapag-dinner na kami. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung ano yung mga pinamili namin. Kasi pag-uwi namin, kinalikot na agad ni Daddy yung mga bagay-bagay dito sa bahay. Dahil namili siya ng bagong screw. Tsaka, ano ba binili mo, Dad? Hammer, martilyo. Hammer, martilyo din pala yun. Ayun. So, sobrang kasing na-excite siya dun sa mga bagong babies niya. Kaya, pag uwi namin, na niya din lahat. Pero, overall, yung mga pinamili naman namin, like, yun nga, martilyo, screwdriver, tapos yung dalawang paint for the living room, tsaka yung sa kwarto. Tapos, mga brush paint, rollers, yun naman mostly. Tapos, ang mga extra lang namin na nabili na hindi kasama sa plano is yung pang cortina, yung pang brush, yung bagong trash can, bagong laundry basket, yun, yung mga excess. Pero yun lang naman. Nag-ultrasound kami. Diba last time hindi nakita yung heart ni baby. So ngayon nakita na siya. Sabi naman is normal naman yung kanyang heart and wala namang problema. Normal din yung going in and going out ng blood through the heart. Basta parang ganun yung explain ni Doktor eh. Tapos, tinry din namin tingnan yung kanyang yung kanyang face, yung facial features niya.
Kaya lang, nagtatago siya, tinatakpan niya yung mukha niya, kaya parang medyo sayang. Kasi halos makalibre na sana kami ng 4D ultrasound nun. So, better luck next time na lang siguro. May mga susunod na ultrasound pa for sure. Especially sa 3rd trimester, meron pa yan. So, hopefully. Alam niyo, ito yung pinakamaraming ultrasound na na-experience ko sa mga pagbubuntis ko. Kasi dati si Andrea at si Marcos, mga 1 or 2 times lang ako na ultrasound. Pero ito si Baby Z, nakailan na tayo, Dad? Nakalima na ata kami. Mga ganun, mga 5 or 6 na ultrasound. Ganun dami na din. Ayun, I hope that you enjoy this video. Matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Palike din ng video. Libre lang po yan. Ayun, follow nyo na lang din ako sa Facebook if ever. Thank you so much. I'll see you on the next one. Bye!